Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 2 PM edition. Philippine Embassy at Consuls General sa US tiniyak ang pagtulong sa lahat ng Pilipino, anuman ang kanilang immigration status. Tiniyak ng Philippine Ambassador at Consuls General sa United States na ipagpapatuloy nila ang pagbibigay ng consular services o tulong para sa lahat ng mga Pilipino, anuman ang kanilang immigration status. Ito ay sa gitna ng napipintong malakihang pagbabago sa immigration policy ng Amerika sa ilalim ni President-elect Donald Trump sa oras na opisyal na itong umupo sa pwesto. Sa isang statement, sinabi ng Ming ito na nagkita sila para talakayin ang malawak na hanay ng mga usapin may kinalaman sa nalalapit na pag-upo sa pwesto ng administrasyon ni US President-elect Donald Trump, partikular na ang immigration policies nito. Nauunawaan umano nila ang mga uncertainty na nararamdaman ng ilang Filipino community sa Amerika kasunod ng kamakailang pahayag ng incoming administration. Kaugnay nito, pinagtibay ng heads of posts ang kanilang kolektibong commitment para suportahan at bigyan ng kaukulang tulong ang mga Pilipino, habang nirerespeto ang mga batas sa Estados Unidos. Papaigtingin din aniya ng Embahada ng Pilipinas at Consulates General ang kanilang engagement sa mga opisyal ng US para sa pagsusulong ng proteksyon sa mga karapatan ng mga Pilipinong naninirahan sa Amerika at pagtataguyod ng kanilang seguridad at kapakanan, habang kinikilala ang karapatan ng Amerika sa pagpapairal ng sarili nitong mga batas. Samantala, DOJ tiniyak na makakatanggap na patas na pagtrato si VP Duterte. Tiniyak ng Department of Justice na makakatanggap ng patas na pagtrato si Vice President Sara Duterte. Kasunod ito sa hindi niya pagdalo sa ipinatawag na investigasyon ng National Bureau of Investigation na may kinalaman sa kanyang pagbabanta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iginiit ng Vice Presidente na kaya ito hindi dumalo sa NBI ay dahil nakikita niyang wala itong patas na pagtrato na makukuha. Sinabi naman ni DOJ Undersecretary Jesse Andres na labis siyang nalungkot sa ginawa na ito ng Vice Presidente. Marapat aniya na sumunod ang Vice Presidente sa due process kahit na ang kaso ay inihain ng NBI sa DOJ at ang preliminary investigation ay itinawag ng prosecutors. Ibinabala naman ni Andres na ang pagpapadala ng sulat gaya ng ginawa ni Duterte sa NBI ay hindi sapat dahil kailangan ng notarized affidavits para preliminary investigations. Dagdag pa nito na kahit ano pa man ang magsagawa ng investigasyon NBI o DOJ man ay mamamayag pa rin ang rule of law. Una nang itinanggi ni Duterte na binantaan niya ang Pangulo at ang naging pahayag lamang niya ay hindi pagbabanta. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 2 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 3 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.